Pabahay na pangako ni Pangulong Marcos di natupad. Ayon sa balita, nangako si PBBM na magtatayo sila ng 1,000,000 pabahay kada taon hanggang 2028 para sa mahihirap na sektor ng ating lipunan. At inamin mismo ni Department Secretary Jerry Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development of the Philippines o DHSUD na hindi nila kayang o nahihirapan silang ibigay yung ipinangako ni PBBM na 1,000,000 pabahay kada taon. Ayon pa sa balita, mahigit 140,000 pabahay na ang naipapatayo pa lang na malayo sa ipinangakong pabahay na 1,000,000. At ayon pa sa report ay milyon-milyon ang budget na napupunta sa department ng DHSUD, kaya naman ang mga netizen ay nagtataka kung bakit di nila kayang ibigay ang ipinangakong pabahay ni PBBM. Samantalang malaki naman ang budget na nailalaan para dito. Sa tingin mo, saan kaya napupunta ang budget na nakukuha nila? I-comment mo lang ito at ating pag-uusapan. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag kakalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para maging updated sa mga balita sa ating bansa. Remember yung mga pangako ni Marcos Jr. na mag-build siya ng 1,000,000 na bahay every year para sa ating mga palangga na nahihirapan o mahirap na sektor ng lipunan. Recently ay inulat ng SMNI, Pulso ng Bayan, na inamin mismo ni Jerry Acuzar na brother-in-law ng dating executive secretary ni Noynoy na si Paquito Ochoa, na ayon sa kay Agent Morales na pumigil sa operation na pag-grade sana kay Marcos Jr. na sumisinghot ng pulburon. So sinabi ng SMNI report na inamin nitong Department Secretary or ng DHSUD, Department of Human Settlements of Urban Development or DHSUD na si Acuzar na hindi nila kayang o nahihirapan silang ibigay sa taong bayan o gawin yung pinangako nilang budol na 1,000,000 bahay kada taon. So ang target sa Administrasyong Bangag bago matapos ang 2028 ay makakapag-deliver sila ng 6,000,000. So dito sa ulat ng SMNI, only 140,000 units lang ang kanilang pwedeng, actually hindi pwede, possible pa, hindi pa sure kung mapapatayo nila itong 140,000 na ito na units. Kasi daw, syempre ang kanilang reason ay kulang sila sa pondo. In 2022, kung tama itong report na nakuha natin sa media, 7.6 billion ang budget para dyan sa department na yan. In 2023, 4.29 billion. In 2024, which is now, 5.4 billion. Imagine mo, 5.4 billion yan. Ilan na yan? Hindi nila kayang i-deliver yung pinangako nila. Tingnan muna natin. Okay? Bakit nangako si Bangag Jr. kung hindi kaya i-deliver? Ibig sabihin nun, nililin lang ang taong bayan para bibilib tayo sa kanya. It's the same thing na pinangako sa mga mahihirap na o sa buong sambayan ng Pilipino na bababa ang bigas sa 20 pesos kada kilo. Kita niyo yung pattern ng budol? So, hindi nila madideliver kasi up to this date, only 140,000 na daw kaya nilang itayo. Ang layo po ng 140,000 sa 1,000,000. Ang layo-layo sa ipinangako. Kung sasabihin mo pa siguro na 740,000, medyo malapit dun sa target na 1,000,000 pabahay. Kasi wala naman talaga sa puso nilang kadiliman na bibigyan po kayo ng mga pabahay. Why? Pakinggan nyo to. Nagulat ako sa sinabi. First time ko to narinig. At talagang nadudurog ang puso ko para sa inyo. During the budget hearing last year pala, sinabi nitong si Acuzar na, pakinggan nyo na, kayo na magdesisyon mga kababayan. Kayo na ang magdesisyon. Okay, here. Unang programa, yung mahihirap, tinatapo natin sa Op City. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Okay, ulitin ko ha. Pakinggan ko. Ang
tinatapon nila ang mga mahihirap sa off-city. Ibig sabihin, sa mga bundok ng tralala, yung walang resources, walang trabaho. Listen to this. Yung mahihirap, tinatapon natin sa off-city. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Opo. Doon ang nangyayari po ngayon, Sugutin natin. Tinawat siya. Sorry po. Nire-relocate po natin sa ibang lugar yung mahihirap. Okay. Nakita nyo? Sabi niya, ang mahihirap, itinatapon natin sa off-site. Yun, during that budget hearing, may nag-correct sa kanya, hindi lang audible, na parang ganon, itatapon nyo na lang ang mahihirap. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi yan slip of the tongue. Itong buwaka ng Genemes na si Acuzar, sa utos ni Bangag, yung mga pabahay, yung mga mahihirap, ang trato sa inyo ay isang dumi na itatapon na lang sa off-city. Gaano kasakit sa inyong mga palangga na mahihirap na umaasa na kalingain ng gobyerno? Pakinggan nyo uli. Yung mahihirap, tinatapon natin sa off-city. Diba? Relocation site. Okay? Ang mahihirap, tinatapon. Ganon, mga kababayan, ang trato sa inyo. Tinatapon kayo. Kaya, di ba po, pag kayo ay nare-relocate, the right word is relocation, kaya kinorek siya. Kasi kung mahal mo ang Pilipino, never ever mong sasabihin ang mga mahirap ay itatapon mo lang. I-relocate mo, bibigyan mo ng magandang programa. Ang tingin sa inyo, mga kababayan, ay isang basura na itatapon kayo sa mga bundok ng tralala, doon sa sinasabi niyang off-city, kung saan man yun, kasi ang tingin po sa inyo ay isang dumi sa lipunan. Kaya tinatapon kayo. Itong statement niya, coming dito sa kanyang pusong itim. Nadudulas ang bibig kasi nakaprogram sa utak nitong na ang mga mahihirap ay tinatapon lang. Sino nag-appoint nito? Si Bangag Jr. Yan din ang tingin sa inyo. Dahil kung ako ang nag-appoint dito, the moment na sinabi niya na ang mahihirap ay itatapon namin, tatanggalin ko lahat yan. Nasaan ang pagmamahal niya sa mahihirap? Wala. Una, itatapon kayo. Then, yung pangako sa inyo, kaya siya nandyan sa housing, 1 million na bahay every year. Wala. Sabi nga, 140 lang daw matatayo nila. Up to this day, 2 years na. Papayag pa rin ba kayo, mga kababayan? Sobra na ang gobyernong ito. Ang tingin po sa inyo ay dumi sa lipunan. Wala po silang pagmamahal sa inyo o pagbibigay sa inyo man lang ng honor as a human being. Na pag kayo ay mahihirap at nangihingi ng mga libreng bahay sa government, ang tingin sa inyo ay basura. Unang-una, mga kababayan, hindi po nila pera ang binibigay dyan sa mga pabahay na yan. Kaya, di ba, itong Acuzar na ito, may conflict of interest. Sinabi ko na ito sa inyo last year na hindi dapat ina-appoint ang taong ito na ang business ay building houses or as a builder, konektado ang kanyang negosyo o komplikado dahil yung mga construction building dadaan sa mga opisina niya o sa opisina niya. The reason why, sinabi natin sa inyo, ayon sa Puting Ahas, planado po ito ni Lisa Canas, ni Bangag Jr. na i-appoint yung mga dating dilawan kasi yalo na yung mga magagaling magnakaw. Multi-billion. Okay, 2022, yung half ng budget na yun from Pangulong Duterte, nasa kanila pa. Siyempre, di ba? 2022, 2023, 2024, wala silang na-achieve na 1 million na pabahay. At ang sabi pa po nila, mga kababayan, itatapon o tinatapon kayo. Coming dito sa ngangabels niya, na itatapon kayo. Kayong mga milyon-milyong Pilipino, itatapon lang po kayo. Tama ba na ang tingin natin sa ating mga kababayan dahil sila ay salat sa yaman o napunta sa ganyang sitwasyon, ay tatratuhin mo na lang na mga basura? The fact na itong mga taong ito ay ito ang tunay na basura kasi sila yung nagnanakaw ng pera ninyo. Sila ang nagnanakaw ng kaba ng bayan.